So sa ating mga kanitib, no, kanina yung ating pinag-usapan is parte sa disenyo ng mga pabahay ng ating mga alagang manok. Kaya nasabi ko kanina dati yung alaga natin, yung mga teknik doon na pwede nyo gamitin na kahit nasa inyong mga pato o itik, pwede nyo gamitin yung mga teknik na yan. Halos hindi sila doon magkalayo. Sa ngayon atin namang pag-usapan ang tungkol no, sa mga patoka at mga kasangkapan na kailangan po natin na sa ating pag-aalaga ng manok. Kasi ang isa naman tingnan natin ito is that na kung pwede pa lang no, magamit po ninyo yung lokal na materyales. Otherwise kasi pag ipilit natin na gamitin po natin is yung mga mamahaling kagamitan. Baka mahirapan na tayo maghanap-hanap yung kung bakit na pili ba ang gamitin natin is yung mga lokal na materialis lang. So ang isa kasi sa mga konsiderasyon natin ang ibigay ko ngayong ideya no, parte sa patoka is yung tawag namin dito is general recommendation. So ibig sabihin na halos ang rekomendasyon na to na pwede nyo magamit sa mga tawag dito sa mga manok nyo, sa BBO itik. Kaya lang ang isa dito sa tandaan natin na itong formulasyon na to is hindi ganon kakumplito no, ang mga sustansya na ibigay nito. Yung kung bakit na ito applicable lang sa mga gumagala nating manok. Otherwise kasi pag gagamitin nyo na nakakulong yung manok nyo, baka hindi niya bigyan ng tawag dito ng mga karampatang sustansya na kinakailangan niya para sa produksyon, maintenance ng katawan niya, o di kaya yung tawag namin doon is yung sa reparative performance. Kasi ang hayop kasi, ang inuuna niyan kung lumalaki yan, yung para doon sa paglaki niya. Pag naabot yung tamang edad para sa paglaki, ang next naman yan is yung maintenance niya. Yung pangatlo naman is, ang tawag namin doon is what we call the reproductive performance. So kung may sobra ang sustansya, na para doon sa maintenance niya, ibig sabihin, pumunta yan sa reparative performance. Yung kung bakit na itong formulasyon na to, na mayormente na ginagamit dito is yung mais. No? So, almost mga 78% na ng formulasyon na to is yung mais. So, mabigat kasi ang mais na ibenta, lalo yung panahon na minsan, no, pagdami ang nag-harvest ng mais, ang problema natin is that na sobrang mura na ang bilihan sa palengke. No, yung kung bakit na kung posible pa lang no, ang gamitin natin is that na gawin na lang natin patuka doon sa mga manok natin para at least ma-maximize natin yung gamit natin sa mais. Ang pangalawa is yung darak. Ang problema natin sa ngayon, yung darak kasi hindi na ganoon kadami sa palengke. Minsan yung darak mas mahal pa sa bigas. Yung kung bakit na minsan yung ginagawa ng iba, no, mas mabuti pang ibigas na lang ilagay mo doon sa patuka. Pero maawa po kayo, huwag niyo bigay yung bigas. Ang dara kasi na yan, no, pwede nang galing doon sa may bibikuno o di kayo yung traveling tawag natin. No? At saka yung kiskisan, no, yung, kasi ang magandang darak kasi doon sa mga malaking arosera, no, tawag doon is rice bran D1D1. Pero na yung mga darak naman mula sa kiskisan, no, minsan malalaki yung mga particle size niya, yung kung bakit na yung fiber content taas. Hindi naman fiber content kasi pag kasama na yung ipa doon sa darak. Ang problema natin hindi sa mabilis na matunaw ng hayop. But in the absence ng darak, no, pwede nyo rin na gamitin ang tawag natin dito is yung saging. Lalo na pag yung saging is yung tawag natin dito, yung wild na saging. Ang tawag namin dito is yung puckle. No, pwede na i-dry yun. Pag dry nyo, pwede na kung medyo masipag-sipag kayo, no, alisin yung balat niya, tapos yung sa loob niya, yun ang slice nyo ng maliliit. At saka pag na-dry nyo, gilingin nyo, para maging alternatibo doon sa darak, pag walang darak. Ang iba naman, sinasama pati yung balat niya, kaya lang problema natin sa balat kasi mataas yung fiber content niya. But kung sa mga sisiw, yung laman ng gamitin natin, but kung sa mga malaki, no, pwede nyo nang isama yung balat niya. Kaya lang mas matagal na matuyo
no, ang saging na may kasamang balat compare natin sa may ang loob lang yung ginagamit. No, yung kung bakit that magiging alternatibo natin pag walang darak na pwede na pagbilhan. Ang isa naman ay yung munggo o di kaya yung sitaw. No, kailangan natin is 8 kilo, no, sa bawat na 100 kilo ng patuka natin gawin. Pero pag ginamit natin to, pwede bang iluto muna natin? No? Iluto muna natin. Ang tawag doon is kung ma-roast natin siya or sa amin dito sa Iloilo tawag doon sinanlag. No, if you can have it be roasted, no, na kung saan po hindi sa sobrang sunog ha, katamtaman lang. Kasi ang sitaw, munggo o di kaya yung ibang pang beans diyan, pag hindi mo kasi niluto yan, ang magiging problema natin, hindi sa ganon kabilis ma-digest ng hayop. Meron kasi yung tag namin doon is anti-nutritional compound na kung saan na matuka sa ng hayop mo, ang problema mo lang hindi sa ma-absorb ng katawan. So yung dapat na iluto niyo muna para mas maganda. Pag luto, pwede bang i-roast niyo lang. Na? Ang isa pa naman is if available, yung talaba, no, yung oyster shell, no, pwede nyo gamitin. Yung eggshell, kung meron din lang, pwede bang iluto nyo rin. No, kasi ang problema natin, baka yung eggshell, pag hindi nyo kasi niluto yan, no, magiging problema natin, baka yung mikrobyo nandoon, baka siya mismo ang magkalat yan. So, isa yan sa pamaraan natin na kung saan, no, parang na yung kailangan natin sa kung wala po siguro yung mga snails doon, no, sa bukirin natin, no, pwede na magamit natin. O di kaya yung isa doon is what they call ang paggamit ng piecemeal. Pero kung walang piecemeal naman, no, pwede nyo magamit is yung golden cohol. No, at least in lieu of the piecemeal. Pero pag nag-prepare kayo ng golden cohol, ang gawin natin, siguruhin nyo muna na hindi nakapag-spray ng insecticide or what you call molluscicide yung katabing bukirin nyo na doon kayo kumuha ng golden cohol, baka may lason, baka matay yung pakainan nyo, mapatay yung hayop nyo. Ang kagandahan doon is that na before mo siya i-process, pwede bang palabasin muna natin yung mga putik sa katawan niya. Ibig sabihin, pag pinalabas mo yung putik na yan, usually, no, tatlo o 4 na araw, ilublob nyo na sa tubig. Lagyan nyo ng takip sa taas na pananggalang na hindi makalabas yung golden cohol para at least yung target doon na habang tumatagal kasi sa tubig niyan, pinapalabas yung mga lupa na nalunok niya o mga putik na lunok niya, posible palit-palitan nyo. Kasi ang problema natin kasi yung golden cohol kasi pag sa tubig yan o maputiking lugar, ang problema natin baka may mga parasitiko na kasama dyan. O yung kung bakit na minsan pag hindi mo na-prepare na maganda, baka mangyari yung manok mo nangangayat. It is because na mga parasitiko na doon. So kung nagkalabas na ng kuhol yung putik sa katawan niya at 3 days, hugasan natin, 4 days hugasan natin, at saka gawin natin dyan is iluto natin. Iluto sa mainit ng tubig para at least kung kumukulo yung tubig, lahat ng mga parasitiko sa loob ng katawan mismo ng golden cohol, mamatay at saka maipalabas yan. Yung tubig na pinilutuan mo, itapon mo. At saka gawin mo, igiling mo yung gamit yung manual or tag namin doon is meat grinder. Na kung saan pag giniling mo na yan, pati yung shell niya dala. Ang gawin natin para maitago nyo ng medyo matagal-tagal ng konti, no, 1:1:1. Ibig sabihin, sa 1 kilo ng golden cohol, no, lagyan nyo ng 1 kilo ng molasses, at sa 1 kilo ng darak para at least maitago nyo ng medyo matagal-tagal ng konti. Yan ang technique kasi. Para kung matago nyo ng matagal-tagal, pero kung makita nyo sa formulasyon natin, ang kanyang concentration lang is 2 kilograms per every 100 kilogram. Bakit? Kasi ang problema natin pag yung molasses na nandoon, pag nasobrahan kasi ng molasses, ang intake baka magtatae yung inyong hayop. So yung kung bakit na maliit lang. Kung ang ginawa nyo kanina na golden cohol plus yung darak plus yung molasses, 1:1:1,
Pwede nyo lagay yan sa isang container at saka matago kahit abutin nyo ng 6 na buwan. Ang gawin mo lang kung magkuhan ka, kung tawag dito, kung gamitin mo na siya, pwede bang i-sun dry o di kaya mas maganda kasi kung air dry po ninyo na hanggang magtuyo sa. Kung alanganin, lagay nyo sa lugar na medyo mahangin at saka yung init hindi ganun tindi. Kasi pag sobrang tindi kasi ng hangin, magiging problema nyo yung sustansya. And yung mga benepisyo ng organism baka mawala yan. So yan ang gamitan natin as alternative natin sa piecemeal kung wala pong piecemeal sa lugar nyo yung whole. Pero kung may piecemeal, no, 2 kilo po, enough na yan. Huwag nyo masyadong damihan kasi pag sobrang dami yan, baka makapekto din, no, on your chicken. Lalo na pa sa mga sisiw. Yung kung bakit pag nasisiw kasi ang ginagawa ng ibang basta nakagala lang yan, nalagyan lang ng ginlig na mais at saka konting mumo o kung yung bahaw, no, na kanin na kung saan i-mix nila at saka ibigay doon sa mga sisiw. Kasi pag nakagala na yan, ang kakulangan niya sa sustansya, makuha nila doon sa may galaan. Kaya lang, ang isa sa konsiderasyon mo pag nakagala yung mga sisiw mo naman, ang problema natin, habang dumadami yung manok nyo, yung presensya ng mga pili matuka sa paligid na nababawasan din. Yung kung bakit na dapat mabigay po tayo ng konting supplemental. Ang isa pa doon is posible yung kombinasyon naman, kung meron kayong kombinasyon ng malunggay, na siling labuyo at saka yung salay o diya yung lemongrass. Ang gawin po natin, possibly i-air dry natin or partly sun dry natin hanggang na maging crispy. Sa po ang salay na yan, kung posible pa lang na ma-cut natin. Mas mabuti kasi pag tinadtad natin maliliit, para mas mabilis na ma-dry at saka kung igiling ninyo, mabilis lang na ma-powderize yan. Ang purpose kasi ng malunggay, sili at saka salay, it serves as what they call the phytogenic preservatives. Ibig sabihin na it provide you, nagbibigayan ng sustansya na kailangan, mineral, na lalo na yung malunggay, ang sili at saka salay na pangontra laban sa sakit. No? Ang fish amino acid naman natin, na ibig sabihin yung ginagawa nyo mga FAA dyan sa mga lugar ninyo, no, pwede nyo gamitin yan. No, 200 grams na, no, for every 100 kilograms ng patoka. Yan ang pwede nyo magamit. Tandaan natin, itong mga patoka na to is intended lang, no, para sa mga manok natin na kung saan nakagala. Pero kung ang manok nyo is nakakulong po, alanganin yan, alanganin. So, ibig sabihin, no, wag po natin ipilit na gamitin yan. Ang tanong ngayon, Doc, ano ba ang magamit na pwede namin gamitin, no, pag gumawa doon ng patoka? Ang isa po sa pwede nyo magamit is yung kung makita po nyo yung gilingan, no, ang gilingan na makikita kasi available yan kasi sa mga market. No, kasi ito kasing gilingan na to, no, hindi naman kailangan na sundin nyo yung gilingan na yan na 3 piraso, 1 piraso lang. Na para at least ma-adjust nyo yung paglabas ng particle, no, or yung mga lumalabas na giniling na kung saan pwede din na medyo malaki-laki, medyo makapal, o di kaya medyo manipis o medyo powdery na in nature. So kung gusto mo more powder, ibig sabihin i-adjust mo lang at ibalik lang ilang beses para magiging powder, no, yung patoka na yan. Ito kasi ang isa sa mga pili nyo magamit na kung saan pag yung pinag-usapan nyo medyo madami-dami na ng konti yung manok nyo na kung saan parang di na kaya na ibayo dyan. Pero yung sa mga lugar naman na sobrang layo, wala namang kuryente at wala namang motor, ang isa sa magamit natin is yung gilingan na bato. No? Ito kasi ang conventional, no? Kahit yung palay, no, mais, no, kasi sa mga bulubunduking lugar na malayo yung tawag dito yung mga rice mill, no, ito ang ginagawa nila as alternative means sa paggiling ng mais. Tandaan natin that may mga different design kasi yan, no? Meron iba na kung makikita nyo sa picture, no, medyo kailangan niya ng konting lakas, pero may mga area din na may extension arm kasi yan na kung saan mas magaan lang, no, na igalaw, no, ng tao
ang gilingan na yan. Actually, ang gilingan na yan, no, sapat na yan. Pag meron pa kayo mga 10 manok dyan, inahin, no, pwede na rin yan na gamitin niyo para sa mga materials na kangina sabi ko. Ang hindi mo lang siguro magaling dyan, yung golden kuhol, dapat ibayo nyo siguro pag wala kayong galingan para gilingan, no, para sa karne. Pero kung may gilingan kayo sa karne o wala, di gamitin nyo yung mga conventional na mga gilingan. Isa yan kasi sa mga, ang kailangan na natin dito is na ma-creative tayo or maging innovative tayo, no, sa paggawa ng patoka ng ating mga hayop. Otherwise kasi kung bili kayo ng bili doon sa palengke, ang pagbili nyo kasi sa palengke na yung kung bakit na ang mga patoka, no, nagiging mahal yan, it is because na kung saan ang convenience na kasi gusto mo kasi na hindi kayo mahirapan, bili ka na lang. So bili ka ng medyo mahal na, may kamahal ng konti. No, kaya ang problema natin habang lumalayo yan, kung saan yan ginagawa, no, na, lalong nung nagmahalan yung presyo niya. Actually, kung tingnan natin, no, ang ibinibigay ko sa inyo na formulasyon na yan, matagal na yan na ginagamit natin, no, ng mga kasamahan natin na mga magbubukid o mag-aalaga, no, doon sa mga bukirin. No. Yan kasi ang ginagamit is majority is mais kasi ang purpose niyan, sobrang dami ng mais sa field, yung kung bakit na pinaniramihan na yung mais para yung mga content na mga bahagi niyan, no, yung madarak, munggo, or yung talaba na yan, o kaya yung piecemeal o golden kuhol, balonggay, at saka yung bis-amino acid, no, para dagdag lang yan ng kaunti. No, isa kasi yan sa mga titingnan natin na mga mas mapabintahan natin, no, sa ating mga mag-alaga. Na matandaan natin that habang tayo na mismo ang gumagawa ng patuka, mas mura ang kinatnan ng ating inalagaang hayop o manok o bibi o itik, at the same time, no, mapataas pa natin ang income natin. Ito kasi ang, kung makikita nyo sa larawan, yung giniling na kakawate, no, at saka yung ang pakal, yung tawag namin doon is yung wild na banana, no, pati yung bulak ng saging na pakal, no, yung ginamit namin din na mangin bahagi, no, ng mga ginagawa namin noon na panaliksik sa field, parte sa patoka. Kung ano available in the field, yan ang ginagamit, ang pinakamarami. Kaya lang ang isa sa nakita natin dito is that na pag maramihan na yung manok mo, no, kailangan mo na ng extra equipment. Otherwise kasi pag gilingan na mano-mano pa rin, baka abutin ka ng 1 linggo, hindi mo matapos yung paggawa mo ng patuka. No, yan kasi ang pinaka matrabaho na bahagi, no, sa pag-alaga ng manok. Yung kung bakit that kung plano mo naman na medyo paramihin ng konti yung manok mo, no, ibig sabihin, dagdag din kayo ng konting equipment para na madagdagan. The formulation that I've given kanina, pwede nyo gamitin yan. No, kung alanganin kayo, pati sa baboy nyo, pwede nyo magamit ang formulasyon na yan. No. Hindi naman sa ganoon kahirap hanap-hanapin ang mga kailangan nyo. Sa paggawa nito, no, sa una, yung manok nyo kasi baka manibago sa patoka yan. No. Pero sa kalaunan, masana na rin na gano'n yung patoka. Ang tawag kasi namin doon sa pagbago pa lang binigay mo, ang tawag doon is what they call the neophobia. Pag sinabi mo neophobia, na nanibago lang, na i-alam, minsan ginagawa pa dyan ng ibang kasamahan natin noon sa mga mag-alaga ng manok. Ang gawin natin na buong araw, wag mo nabigyan ng patoka, susunod na araw, doon mo nabigyan ng patoka para kusang tukain niya na. Pat kung nasanay na sila sa ganyang patoka, hindi mas maganda. Tandaan natin na mas mura yung patoka na yan. Yan ang isa sa mga nakita namin na bintaha, no, on the backyard scale na production. Kaya nasabi ko kanina, na kailangan talaga pag dumami yung manok nyo, no, dapat na mag-invest talaga kayo sa equipment. Otherwise kasi baka doon pa lang sa pagpipid ng patoka, no, baka tama rin kayo. Sobrang dami kasi pag dami ng manok, ibig sabihin dami dapat na i-prepare po ninyo. Ang isa pa naman para makabawas-buwas kayo ng gasto at the same time,
mapaganda pa natin yung kalidad ng karne ng manok natin. Pwede bang sa paggawa nyo ng patuka na gawin natin na ihaluan natin ng damo na kasi ang kailangan natin dyan, tatarin natin yung damo, no? Ang gawin natin, no? Kung depende kasi yan, pag may mga, ang pinakamaganda kasi na damo na gamitin nyo is yung kung meron po kayong mga Carabao grass dyan, o di kaya yung Napier. Kung Napier na gamitin nyo, dapat yung pinakadulo, yung hindi na matigas na bahagi. At saka yung isa pa doon is yung tricantera, no? Pero yung tatarin na maliliit yan. Ang technique lang dyan is that na sa bawat sa bawat 5 kilo na ng patoka na ginawa nyo, lagyan nyo ng 1 kilo ng tinadtad na damo na basta yung damo na gamitin natin, Napier, Carabao grass, but yung iba kasi na medyo maamoy ng konti na damo, baka hindi na kainin ng manok. Lalo na pag sa inahin natin. However, kung ang target natin is yung patabaing manok, na mas maganda kung ihalo po ninyo is yung kamote. Yung dahon ng kamote o di kaya tricantera, tatarin nyo natin na maliliit at saka yan ang ibigay sa manok. Pero tandaan natin yung paggawa natin, dapat na yung 1 kilo ng damo na yan, i-mix mo doon sa ginawa mong mass form ng patuka at saka basain. No? Basain mo at saka ihalo na maigi na bago mo ibigay sa manok. Ang purpose kasi niyan is that na pag nag-mix yan kasi na sama-sama, natandaan natin that yung manok kasi ang kailangan niyan in terms of fiber content taas. Yung kung bakit na pag native, binigyan niya ng commercial na patuka yan, iba ang response niya. Ibang response yung kung bakit na medyo dagdagan natin ng mga damo-damo dyan para at least na pag naaabot niya kasi ang requirement niya in terms of the protein content, ibig sabihin yan, no, aakyat din ang kanyang produksyon. Yun ang kagandahan sa paggamit ng damo, no, doon sa mga patuka natin. Pero kung ang damo naman, doon hangin na sabi ko is that na para sa may nahinatandang, sa inyong mga sisiw. Pero huwag nyo gamitin sa bagong pisang sisiw, gamitin nyo lang sa mga sisiw na may edad na 1 buwan pataas. Pero hindi na ganoon karami na sabihin natin na sa bawat 5 kilo, no? 5 kilo ng patoka na ginawa mo, dagdagan mo ng 1 kilo, bali-bali magiging 6 na. Ang ito naman, no, siguro sa bawat 1 kilo, no, lagyan nyo lang kahit na mga 50 to 100 grams. 100 grams ng finely chopped na damo. No, itadtad nyo ng mapino at saka ibigay. Lalo na pag sa mga sisiyo kasi yan, no, yan ang isa sa mga critical na bahagi. Dapat na itagtad nyo ng maigi para maliliit kasi pag hindi ganun, huwag nyo ibigay sabi ko ang ina sa mga sisiyo na about less than 1 month old kasi pag less than 1 month old kasi yung kanilang digestive system hindi pa ganon kahanda. So hindi niya pa makaya na matunaw yung patoka niya. Yung kung bakit na dapat ibigay nyo lang doon sa mga 45 days and up kasi yung kanilang batikulon o diya kung gesar nila is medyo handa na doon para na magtunaw ng mga damo na yan. And beside kasi ang damo kasi may mga sustansya kasi yan na tumutulong yan para tawag dito para na ma-control o ma-preventar yung sakit, no, yung di mabilis madapuan ng sakit, no, ang mga manok nyo. Otherwise kasi pag isa kasi yan sa nakita natin na wala mabisang pantambal sa sakit, mismo yung patuka na binibigay po natin sa ating mga alagang manok, no. Pag hindi balanse yan, no, nako, kawawa po kayo, no, magiging payat yung mga manok nyo, no, kaya sabihin natin na malaki yung manok mo pero yung kung hawakan mo yung manok nyo, no, sobrang gaan, no, iba kasi because na hindi niya naabot, no, ang mga sustansya na kailangan niya, no, para sa pagpabigat o pagdagdag ng laman sa kanyang katawan. Now, may mga patukaan din. Hindi naman kasi kailangan na yung patukaan. Bili tayo ng bili sa palengke. No, may mga design din tayo na na-develop ito. This is a farmer's design, no, ng mga patukaan na kung saan gamit mismo ang kawayan, no,
Ang kawayan na to, no, ginagawa nilagyan kasi yan ng nasa gitna kasi para hindi na maapakan ng sisiw, no, ang patuka mismo na nasa loob ng patukaan na yan. No, otherwise, pag wala kasing nakahambalay na kawayan din niya sa gitna na yan, ang minsan yung mga sisiw kasi maapakan niya. No, tapos yung mga paa nila may dumi, baka magsiserbi din na tagapagkalat ng sakit. Yan ang isa sa mga designed na pwede nyo magamit na para po sa inyong mga siso. Mayroon pa yung isang design naman sa medyo malaki na. Kaya lang ang design naman na to, no, ang purpose kasi nito, may mga katangian kasi ang mga native chicken. No, kung makatubong manok natin, na minsan pag mag-agawan sa magtukaan sila. Pero pag ganito ang sistema, pag nakapasok ulo niya dyan, no, hindi sa mabilis na makalabas sa punto na hindi niya madali matuka yung katabi niya. So, isa yan sa modifikasyon. Kaya lang ang isang consideration mo naman dito, pag medyo malaki-laki na yung mga manok nyo o mga sisiyo nyo, dapat yung agwat na sa naga-block na yan, medyo malaki-laki din para at least makapasok yung ulo. No, hindi lang siya doon mag-vertical doon sa sa ginawa mong inobasyon na yan, baka maipit yung liig niya. But this is one way on how yung ating mga racers in the field, no, gumawa na pamaraan na parang kung makita nyo yung mga patukaan na binibenta, no, na may mga sagabal doon sa taas para na ulo lang makapasok. No, yan ang ginagawa din ng ating mga magsasaka o mga racers natin. Mga design yan na develop mismo ng ating mga racers in the field para kung saan matugunan yung mga problema natin, especially on the picking o tukaan ng mga sisiw, lalo na pag nagbigay po kayo ng patuka. Talagang ganyan pag madami yung manok nyo. Hindi naman mangyari yan pag yung manok nyo konti lang, pero pag madami yung manok, na ganyan talaga ang nangyari ng natutuka, nag-aagawan kasi yan. And aside from that, meron din tayong mga design na kung saan, no, para naman sa mga inahin at tandang. No, ito medyo tawag dito, medyo haba-haba ng konti para ma-accommodate ang mga manok kasi. Pero nilagyan kasi yan ng para bang pananggalang na hindi maitumba, no, ng mga manok. Otherwise kasi pag ang manok kasi pag may tandang, lalo na pag naghabulan yan, no, baka mapakan yung patukaan niya at saka masaya yung patuka nila. Ganyan kung bakit kung makikita nyo, no, ang kanyang isa kadulo, no, para bang merong post doon ng purpose niya para hindi mapagalaw, no, hindi sa mag-ikot na masayang yung mga patuka na yan. So those are what they call the various design. Depende na po sa inyo, baka may maisipan pa kayo ibang design dyan na pwede nyo gamitin, no, para sa mga manukan nyo. Walang problema. Kayo nang bahala dyan, no, para sa mga manukan nyo na kung saan, no, mas maabot nyo at saka makaya nyo gawin. Ang importante lang dyan is that na yung disenyo na yan, talagang angkop-angkop doon sa mga kinakailangan nyo, no, base sa dami ng manok na ilagaan po ninyo sa respective na mga lugar po ninyo. Ang isa pa naman is what they call yung patubigan. Ang patubigan kasi, may minsan magbili ka doon sa may mga poultry supply. Pero kung magawa nyo ng paraan na para makikita nyo sa picture na yan, no, iba kasi ang technique na yan. Yung technique na yan, ang makapasok lang dyan is yung ulo ng manok. So, ang ulo ng manok pa makapasok dyan, at least yung paa niya, no, hindi makapasok, so hindi mabilis na madumihan yung tubig na sa loob. Ito gawa to sa kawayan, no, na kung saan, no, nilinis lang yan palagi. No, ang purpose kasi niyan, kaya nga sabi ko kanina, may tali yan sa taas kasi ang tali na yan, no, para yung pananggalang sa taas na hindi makapasok, kundi kayo mapunan ng manok dyan, yan ang ginagamit. No, pag nililinis yan, inaalis yung pantali dyan para at least mabilis na linisan yung patubigan. Yan kasi ang isa sa mga ginagawa sa field
para at least ang kalinisan kasi is very important no sa ating pag-alaga ng manok. Ang tubigan pa lang, sa tubigan pa lang pag hindi nyo nilinisan yan, ang patubigan nyo, no, madalang na ninyo nalinisin, ang isa sa pinakamabilis na magpakalat ng sakit mismo sa mga manok natin is yung patukaan at patubigan. Baka sabihin natin na lahat it is caused by the microorganism or pathogens. Actually, yung sakit kasi, ang mga mikrobyo na dulot niyan, sekundarya lang yan. Sekundarya lang yan. Ang pinaka-core ng pagkalat ng sakit na yan, it is because ng madumi na paligid natin. Madumi. Yung kung bakit na dapat yung paligid nyo pa lang at saka makagamitan nyo kung kasangkapan na ginagamit nyo sa pag-alaga ng manok, no, pwede bang linisin natin palagi. At saka kung meron pang extra, pwede bang ibilad nyo sa araw para at least makatulong yan, no, para na maiwasan yung sakit. So ang tanong ngayon, paano pa natin maiwasan ang mga sakit na manok? Hindi naman lahat ng sakit na manok na i-discuss natin dito because sa kakulangan ng panahon. No, alam ko naman na sa mga previous na mga seminar, no, may mga ideya na kayo sa mga sakit ng hayop. Ito is more on the pinaka-common lang. At saka yung mga pwedeng gamitin pang gamot o pantambal sa ating manok. Ang isa kasi palagi sa nagiging problema natin, yung manok, yung sa mata niya. Para bang tawag natin dito na sumasarado yung mata niya. Actually, ang tawag doon is what they call the coryza. Alam niyo ang sakit na coryza kasi, indicator ang isa, indicator kasi yan, na either madumi ang paligid ninyo o maginaw ang kapaligiran. Yung kung bakit na kahit nabigyan nyo yan ng pantambal, marami ang gumagamit ng mga synthetic na pantambal yan. No? Ang paggaling niya, temporaryo lang. Ibig sabihin, hindi tuloy-tuloy yung pagaling niya. So, habang yung effectivity niya, nandoon pa rin yan, talagang gagaling sa pag nagbawas-bawasan yung effectivity niya, ang nangyayari naman doon is that na yung manok naman na bumabalik yung sakit. Yung kung bakit na una-una bis dapat gawin natin, ugaliin natin na malinis yung paligid natin. No, pwede bang gawin natin na periodically na linis yung paligid kasi pag hindi nyo linis yung paligid nyo, ay nako, lalo na pag ang dumi ng manok, nabubulok yan. Sabihin nyo, Dok, bakit naman sa inyo naman yung kahit na may risal, nandoon rin yung dumi, bakit na hindi nag-o-occur yan? Kasi ang isa sa nakita namin, ang paggamit ng IPA kasi, no, ina-absorb niya kasi ang moisture. So kung absorb niya ang moisture, alos yung dumi tuyo. Kung tuyo ang dumi naman, and then scratch yung mga manok sa loob, nagmimiskla kasi yan sa IPA. Pero ang kailangan natin gawin is that na meron tayong periodic na pagpalit niyan. Ang tanong ngayon, kailan kaya yun? Depende sa sitwasyon. No, pag medyo madumi na yung marami-rami na yung dumi, preferably every 3 to 4 months na. But kung palaging mainit yung lugar nyo kahit na 6 months, no, pwede pa rin yan. Dagdag lang kayo ng konti ng bagong IPA para at least yung ability, no, ng IPA na yan to absorb mas maganda. So yan ang isa sa technique natin na dapat tandaan natin. Ugali natin malinis ang ating kapaligiran. Yung isa naman doon is in terms of what we call yung cortina. Kasi ang ginaw kasi, pag sobrang ginaw kasi, yung manok kasi nasa-stress yan. Pag nag-stress ang manok ninyo, no, magiging problema natin, lalo na pag madumi na-stress pa yung manok nyo. Kasi ang ginaw na yan, highly associated yan doon sa dumi ng manok nyo. Kasi pag gumiginaw ang paligid, yung decomposition, no, kung nabubulok na mga dumi na yan, mabilis na mabulok yan. Dahil yung mikrobyo at saka yung panahon, favorable yan sa mikrobyo na nagdudulot na maging bulok, no, yung dumi na yan. So, anong nangyari habang nagbubulok yan, no, pumapalabas yan ng gases o kung mga gas
o kung yung amoy na yan na hindi kaya-aya. Sa punto na pag nakapasok yan sa ilong na manok nyo, nalilimit kasi yan, hindi kaya sa mata yan, kumakate yan. Yung kung bakit na wala namang kamay yung manok nyo, minsan, no, kung saan niya gusto ikamot yung mata niya o di kaya yung ilong niya, halos kargado na ng sipon yan, yan pumapasok ang makuraysa. Yung kung bakit na pag medyo yung lugar niyo medyo maginaw at saka nagalaga kayo ng manok, at saka kung maganda kasi kung ang manok mismo dyan sa lugar nyo, ang alagaan nyo. Kasi pag ang manok na dyan sa lugar nyo, pag medyo matagal-tagal na yan, halos ang resistensya yan dyan o kung ang adaptability niya sa klima sa paligid, mas mataas. So kung mas mataas ang adaptability niya sa klima sa paligid, ibig sabihin na mas adaptable sa paligid, ang sakit na yan is bawas-bawasan natin. Sipon-wise and other sakit na basta sa pag-alam namin, hindi ganon karami, basta as long as yung provision natin sa magandang nutrition at saka yung hangin daloy sa loob maganda at saka malinis ang paligid nyo, ang sakit hindi ganon kataas ang incidence. Pag nakagala ang manok, tandaan nyo, huwag nyo ipagala ang manok nyo habang basa pang dahon na mga damo sa hamog. Kasi pag basa ang dahon sa mga hamog, magiging problema natin, mag-stress yung sisiyo nyo. Okay lang sa malaki, makaya nila because nakumpleto yung balahibo nila para mag-control ng temperature sa katawan nila. Ang manok kasi, mas matibay yan sa init compare sa ginaw. Depende yan sa makatangian ng manok na siguro beyond na sa diskusyon na to, but bakas darating na panahon we can continue on discussing with it. Ang sunod naman is yung pinaka-common lang ilagay natin ha. Bulate, internal parasite. Base sa mga pag-aaral na ginawa namin dito sa Central Philippine University, basta ang manok na nakagala, sobrang dami ng bulate. Ang tanong ngayon, sa anong edad ng manok ang masyadong maraming bulate? Actually, yung bulate na yan, panakagala ang manok nyo, during sa kanyang edad na mga sisiyo pa lang yan, inihigop po tinutukanan niya ang mga itlog ng bulate. Yung kung bakit at 2 months time hanggang 3 months time. 45 days hanggang 2 months time, 3 times to 3 months old na. Sobrang dami ng bulate sa loob ng katawan ng manok ninyo. Try ninyo. Ang manok kasi meron silang tolerance. Ibig sabihin ng tolerance, nandoon na yung sakit sa katawan niya, hindi pa magmanifest o di pa yan mapakita ng sintomas yan. Ang manok kasi at 10% parasitic load. Ibig sabihin ng 10% parasitic load, na kung ikilo mo yung manok mo, 1 kilo, kahit 100 grams pa na internal parasite ang sa loob ng katawan niyan, kayang-kaya niya yan na hindi magmanifest. Except pag sumobra sa 10%. Ibig sabihin, pag yung 1 kilong manok mo, yung bulate sa loob umabot hanggang 200 grams, talagang hindi na yan makaya. Talaga na sasuffer na yan. Yung kung bakit that if you are going to give them alternative, ang isa kasi sa maganda na gawin nyo, base sa experience namin dito sa may Central Philippine University sa pag-aaral, hindi ang bunga o betel nut ang effective against internal parasite. Ang nakikita nyo na pinapalabas na internal parasite o bulate ng bunga or betel nut, it is being paralyzed. Yung kung bakit na lumalabas lang sa paralyzed yan, pag nakapunta yan sa paligid na kung saan diluted yung environment niya, ang magiging problema nyo, buhay ulit yan. Paano ngayon kung lumabas yung bulate, nakita ng isang manok tinuka? Akala siguro earthworm. Natuka niya, pumasok sa loob ng katawan niya, diluted yung environment, walang betel nut doon, buhay ulit yung bulate. Yung kung bakit na kahit sabihin pa ninyo, for as long as the environment is favorable sa bulate, based on the study conducted dito sa CPO, talagang buhay yan. Paralysis will take place. However, after quite some times,
na mabubuhay yung bulate na yan. Yung kung bakit na kung posible pa lang na ang isa sa nakita namin na mas epektibo is dalawa. Ang isa is yung bawang. Ang bawang hindi niya pinapalabas ang tawag dito ang bulate sa loob mismo ng katawan ng manok nyo. Doon niya mismo pinapatayan. Yun ang kagandahan ng bawang. Ang gawin po ninyo para at least hindi kayo mahirapan na maghanap-hanap pa kung anong gamitin nyo. Pwede ba ang bawang ihad nyo o itadtad nyo na maliliit at saka balatan nyo, itadtad na maliliit saka ibilad doon sa may araw. Pabilad nyo, ang gawin ninyo, no, ibayo nyo o hanggang na idikdik nyo hanggang na magiging powdered. Not necessarily na talagang powder form yan. Na kahit na medyo may malaki pa na bahagi yan. Ang importante doon, gawin nyo is gawin nyo parang pan. Ang tawag doon is tea na tea form. Base sa pagkakaral dito, yung 5 grams niyan o 5 gramo niyan, ilagay nyo sa tubig ng 15 litros. At saka yan ang gamitin yung ilagay nyo na ilublob nyo doon sa isang gabi na sa buong gabi at saka pag umaga no, doon nyo ibigay doon sa manok nyo sa patubigan. Instead na plain na tubig ilagay nyo, yan ilagay nyo sa patubigan ng manok nyo. Para at least, kahit paano po, ang garlic po isa sa nakita namin na epektibo. Hindi niya pinapalabas ang bulate, pero yung bulate, pag nasa loob na, pag nasintruhan ng bawang, halos durog-durog ang katawan niyan. Parang nasusunog. Yung kung bakit na yung kagandahan ng garlic. Gawin yung tea na yan ang isa sa nakita namin. Ang pangalawa, isong tawag natin yung Asiatic bitter yam or ang tawag doon is what we call the kayos. Marami kasi yung mga kayos na doon sa mga banda bundukin. Ginagawa kasi ito na kahit na alternatibo sa palay kung wala pong bigas. No, kaya lang ang ginagawa niyan, pag kinihad yan, dapat under running water. Pero kung gawin nyo siyang pantambal o pangkontra sa bulate ng manok, kahit anong bulate, pareho din sa klase ng bulate, pareho din sa bawang. Ang gawin po ninyo, no, preferably yung purong-purong katas niya, na kumuha kayo ng 2 kutsara niyan. Ang 2 kutsara na yan, na purong katas niya, ilagay nyo doon sa may 1 litrong tubig. Okay na yan. Bastante na yan para sa mga sisiw nyo. Mismo siya, hindi niya pinapalabas ang tawag dito yung bulate, but yun mismo doon sa loob ng katawan ng manok o pinapatay niya. Hindi lang sa doon sa mature, no, kahit yung mga itlog ng bulate na para bang nabubugok ang itlog. So ibig sabihin na hindi na mapis ang itlog because na doon mismo sa loob ng katawan no, binubugok ng bawang at saka ng Asiatic bitter yam, pwede yung kayos. Kaya lang problema natin, huwag niyo pasobrahan based na recommendation. Tandaan natin. Kung ang ginagamit nyo yung kayos na siguro inabot na ng edad na hanggang 10 taon, bawas-bawasan nyo, gawin nyo lang 1 kutsara yan. Nakakalason kasi yan. Nakakalason. Ang isa sa makita nyo sa mga manok nyo is parang nahihilo yan. Pag nasobra ng gamay, ng konti pala, no, nahihilo yung manok. Ganyan po ang epekto ng lason no, mula sa ating mga sa Asiatic bitter yam. Ang bawang ganon din, may overdosage yan. So, lalo na pagsisiw. Ang tanong ngayon, kailan kaya dapat ibigay? Preferably kung ang manok nyo highly exposed in the field, no, sa mga lupa, preferably after 2 weeks of age, bigyan nyo na. At least yung itlog pa lang doon sa loob ng katawan kasi it would take about more than a month na para yung itlog na yan mapisa yan at hanggang maging mature na bulate yan, abutin niya ng 1 hanggang 2 buwan. Yung kung bakit na ang karamihan ng bulate, hindi doon sa maliliit pa sila, but it is on the 2nd to 3rd month.
Kasi yung una kasi pag may nakapasok, ilang piraso lang yan, makaya ng manok yan na i-tolerate sa loob ng katawan niya. Pero ang problema natin, habang nasa loob ng katawan kasi yan, nangingitlog kasi yan, and it would take about 1 to 2 months, no? Bago mag-mature naman. Yung kung bakit, kaya nasabi ko kanina, na pag inabot ng 2-3 buwan yan, dumadami na yung bulate, malaki yung manok nyo, pag ginawakan nyo, sobrang gaan. It is because of that internal parasite. All the other sickness, ang isa sa nakita namin, ang pinaka-clue nyo na lang, kahit anong sakit na manok, basta tandaan natin na yung paligid dapat panatilihin yung malinis. Kung ano ang ginagamit nyo sa manok nyo para magluto, ay siya ring mabisang pantambal laban sa sakit na manok. So, kung anong pinaka-common na ginagamit natin na mga halaman dyan, no, para magluto ng manok, bawang, sibuyas, bombay, no, kahit kamatis. Ang kamatis kasi nagbibigay yan ng vitamina din para sa manok natin. Salay. Ang salay kasi yung juice ng salay na yan, epektibo yan, lalo na pag ang sakit is respiratory in nature. Ganon. So, ibig sabihin that para hindi nyo makalimutan na pag-uwi nyo o di kaya kung saan-saan kayo, pag nagkasakit ang manok nyo, tandaan nyo kung anong ginagamit nyo para magluto sa manok nyo ay siya ring mabisang pantambal laban sa sakit. Paano bang gawin natin? No, pag gawa natin. Una-una, pag ang ginagawa natin is yung purong katas. No, purong katas. Kasi ang purong katas na yan, naalaw kasi noon dito sa amin, ang manok, hindi siya namatay sa sakit, but namatay sa, it is because of the overdosage of the phytobiotics. Ang tawag kasi namin doon is phytobiotics. Kung gumagamit kayo ng concoction, patuloy nyo lang. Yung sa amin kasi dito is more on the development ng mga katas ng tanim na may mga existing studies na pumakita na mabisa sa pagkontrolar ng sakit. Yung kung bakit that ang ginagamit is, for example, yung bawang at saka sibuyas bombay. Pag bawang ang gamitin nyo, pwede bang idikdik nyo, pagdikdik nyo ang gawin nyo, no, ipiga nyo, pagpiga nyo, no, pwede bang lagyan nyo ng plastic yung kamay nyo kasi sobrang init niyan. Katulad din sa mga gamit natin sibuyas bombay, ang gawin niyo ganoon din. At saka sa manok nyo, basta yung manok is less than a month ang edad, pwede bang 2 ml lang bawat sisiyo ang ibigay po ninyo. Huwag nyong damihan, baka mangyari yung sisiyo nyo baka namatay. Ang 2 ml is enough for the chicken na kung saan no less than a month old. Kung yung mga sisiyo nyo, for example, is nandoon sa 1 week old, na at saka gusto niyo bigyan 2 weeks old, na pwede pang bawas-bawasan nyo kahit na gawin yung 1 ml na lang, pwede yan. Kasi habang lumiliit yung katawan ng mahayop, ng manok nyo, o ng bibi o itik nyo dyan, ang konsentrasyon niya dapat mapababa din natin. Pero sa mga manok naman, na ang edad is more than 1 month old, na pakyat hanggang sa mga inahing tandang, ang gawin natin, ang dosage naman yan is 0.3 ml to 0.5 ml. Depende yan sa edad. So habang na umiidad yung manok nyo, mga inahinong tandang, no, pwede nyo bigyan yan ng mga 0.5 ml. Pero yung mga manok nyo naman, 3 buwan, 2 buwan, you can give it mga 3 ml, 0.3 ml no, ng purong katas. Na ang gawin po ninyo, ang tanong ngayon, kailan ibigay? Kung ang manok nyo is nag-experience ng sakit, preferably ang pagbigay natin during the times na experience ng sakit ng manok, siguro gawin nyo sa umaga at sa gabi. Yan ang gawin natin. Kung saan, ilagay nyo yung benzodiazepine. Tawag namin kasi doon sa paglagay ng gamit ng sirens na yan, or what I call tuberculin, is drenching, na talagang direkta yan sa bunganga ng manok para mas at least yung effectivity. Hindi sa ganon sa katulad sa mga sa ginagawa natin nung kanina, yung sa T-form, na that is a form of prevention. But ito talagang pang-control talaga pag ang sakit is talagang nandoon sa. So hindi naman kailangan na gamitin talaga yung kung makita nyo yung puti na yan, no, gloves,
yung parang sirens na yan, that is, ang tawag doon is tuberculin. 1 ml lang yan. So, lagyan, tingnan nyo yung mga gagamitin nyo na meron sa mga tawag dito yung mga linya na kung saan makikita mo kung gaano kadami ang ibinibigay nyo. No? Para at least, no, kahit paano po maibsan ang sakit ng manok. Ibigay nyo siguro sa loob ng 2 hanggang 3 araw, no? At saka pahingahan nyo naman after 3 days. Parang ganon. Kasi ang sakit kasi, hindi ibig sabihin natin na pagbigay mo ngayon tapos hindi na i-follow up po ninyo. Kasi ang tag namin doon sa mapag-aaral namin dito, meron sang regrowth kasi after 12 hours na hindi mo sana i-follow up ang problema mo, baka gumana o tumubo uli yung mikrobyo, parang walang katapusan at hindi malis yan sa plaque po ninyo. Ang isa naman, nakikita natin minsan yung practices natin, no, kasama yung inahin tapos nagay sa kulungan. Tandaan natin pag yung inahin ninyo kasama yung sisiyo sa isang kulungan, ang dumi kasi, no, ang dumi. Pag nakapundo doon mismo sa kulungan, so gaya na makita po niyo sa litrato na yan, ang problema natin, ang kawawa dyan is mga sisiyo nyo. Kung ma-experiencean ninyo, makikita nyo dyan sa mga manok ninyo, ay nako, ang sisiyo nyo sa unang linggo, wala pang sakit. Bakit? Bakit sa unang linggo na yan, ang immunity niya, no, ang resistensya niya laban sa sakit mataas pa, pero yung first week na yan ang panahon na kung saan, no, umahagilap sila o pumapasok pa lang yung mikrobyo. And the expression ng sakit will be on the second week. Yung kung bakit na palagi ang problema natin is that on the second, third week, no, dumadami yung sakit naman, no? Na parang ganun. Sa first week sabihin mo, doktor, wala mga sakit. It is because na mataas pang immunity. Or kung kulungan nyo parang ganun sa nakita nyo kanina, ay nako, maawa po kayo. Kung pwede lang hugasan nyo, yung kung bakit kanina sa previous discussion natin sa housing design, sa mga pabahay, na-share na natin ang mga kulungan na kung saan angkop na angkop, no, sa mga manok ninyo na pwede po ninyo magamit. Yung kung bakit na ginawa namin, yung sa parlous bullying technique, kung talagang inilagay nyo doon sa kulungan na kung saan elevated ang manukan po ninyo, pwede bang gawin ninyo pareho sa makikita nyo, malagay pa kayo ng pressurized. Hindi naman nasabihin na sundin nyo talaga yung material na ginagamit namin. Pwede nyo kayo makagamit yan na makawayan o dikahoy para masunod nyo yan. Ang kagandahan kasi niyan is that na naangat sa lupa yung manok na yan, and proven namin yan. Survival rate sobrang taas yan. So kung medyo sisiw lang ang gawin nyo, pwede nyo magamit yan. Yung kung bakit ang Rizal na madami-dami sa paligid nyo, habit bidan, na pwede bang pahinginan nyo muna bago ilagay sa kulungan ng mga sisiw nyo. Para at least, no, yung mga alikabok kasi na yan, mas sobrang delikado kasi yan sa baga na mga sisiw nyo sa punto na baka magdulot yun ng masakit sa inyong mga manok. Ang Rizal kasi hindi lang sa doon sa sisiw, but even sa mga bahay mismo na manuka natin, na kung saan nandoon yung mga inahin tandang na yung lupa, instead ng lupa, ang gawin natin, buhusan natin ng ipa, yung bagong ipa na yan, buhusan natin para at least yung if ever na may dumi na makapunta doon sa ipa, i-absorb. Na lalo na pag yung mga manuka nyo nilagay nyo doon sa ilalim ng bahay nyo, yan ang gawin po natin. And preferably, lagyan po natin ng dahon ng kakawate para magserve sa siripilan. Yan ang isa sa mga teknik na nakita namin, no, para makatulong sa inyo dyan. Otherwise kasi, pag lupa lang, bare na lupa at walang ipa yan, pag ang dumi, no, tumulo doon sa lupa, magiging problema natin. Nabubulok yan, pag bulok niyan, magiging malaking konsiderasyon mo later on. Magpuproduce yan ng gas. Pag nagproduce ng gas yan, ang problema natin, dulot niyan ay sakit para sa manok nyo. Yung kung bakit na pwede bang lagyan natin ng ipa. Ang problema natin kasi pag nilagyan natin ng mga wood shavings, ang problema sa wood shavings, hindi sa ganon at hindi mag-absorb ng moisture. So, dapat na yung pagpalit nyo na palagi ang pagpalit.
Pero kung ang Rizal kasi mas maganda yung absorption rate niya, ibig sabihin hindi naman ganoon ka dali yung pagpalit nyo. Kung wala, kung mga dried grasses dyan or hay, pwede nyo ilagay niyan. Basta ang importante lang, pag medyo damay ng dumi, no, ipalitan nyo ng bago. Otherwise, baka lalong lumala ang mga sakit ng inyong mga manok. Sa susunod slide natin, ito yung standard protocol natin dito na ginagamit sa may Central Philippine University, no, kung anong klase ng patoka. Pero ang makukuha nyo lang ng informasyon dyan is yung expected diseases, ano bang mga sakit na maobserbara natin sa ganyang edad, at saka ano ang preventive measures. No, kung ang problema niyo po palagi is yung atay o aratay, no, peste, pwede bang bakunahan niyo palagi ang manok niyo? No, ang isa doon sa techniques ng pagbakuna is that during the onset of dry season and onset of rainy season. May mga bakuna kasi na pinapatulo. Pag maramihang manok na ang pinag-uusapan. Pero kung medyo kaunting manok nyo, ang gawin nyo, ang pinaka-effective niyan is that kung chimpo ng tag-araw, kung chimpo ng tag-araw, pili bang paliguan yung manok nyo? Kasi ang init sa katawan niya during tag-araw kaya sobrang init. Tapos bombahin ng ginaw sa paligid, nagsistress yan at saka doon pumapasok yung mikrobyo ng atay. Ang isa doon sa mga nakita namin na nakatulong, actually hindi sa pantambal, but it is more of what they called immunobooster. Ibig sabihin yung pinapataas yung resistensya sa sakit na manok is yung salay po. No, sa nakita namin, basta yung manok is infected ng atay, huwag po ninyong ikatayan, baka mabilis na magkalat yan. Kung severe na ang kaso, pwede bang sunugin na natin o di kaya i-baon natin na malalim na hindi mo kaya ng aso para hindi na magkalat. Kasi pag kinatay nyo yan, ang tubig na ginamit nyo panghugas, baka siya ang magserve na tagapagkalat ng sakit na atay o aratay o peste. So, wag po ninyo na gamitin yan. No? So, ang kaso kasi ang kita namin sa mga field work namin at saka sa experience mismo doon kasama sa mga farmers, kahit dito sa research station, ang paggamit po ng salay o lemongrass. Tumutulong niya kasi para sa pagpakyat ng immunoresistance ng manok po ninyo. Yan ang kagandahan sa gaya sabi ko kanina, kung anong ginagamit nyo magluto sa manok, yan din ang pinakamabisang gawin nyo na pantambal. Ibig sabihin, panagkatay kayo ng manok nyo, walang problema kasi yung mga sangkap nyo sa pagluto na ibigay nyo sa kanila habang sila ay buhay pa. So, sa slide na ito, yung mga guide ninyo na pili po ninyo magamit yan sa pag-alaga ng manok po ninyo kahit nasa backyard. Kasi hindi naman ganun ka sensitibo, at least mayroon kayong idea kung ano ang piling gawin nyo. So, yun lang siguro, it is because ng ating mga panahon ay hindi naman ganun ka haba. Siguro kung isa-isahin ko pa yung discussion, baka abutin tayo ng ilang araw bago matapos yung pangkabuuan na kwento parte sa pag-aalaga ng manok na pinteknolohiya na to is pwede ninyo magamit sa mga alagaan nyo, mga pato o di kayo yung mga itik. Sa mga gusto na mag-aral naman sa mga teknolohiya na pang-komersyal, ibig sabihin ng pang-komersyal na pangmaramihan na manok na, pili nyo kami masundan sa aming YouTube account. Marami kasing gumagaya, pero iba kami. Ito yung YouTube channel namin, yung YouTube, hanapin nyo ang Piripinitive Chicken. Kung meron kayo dyan na mag-search ng website ng inyong internet, mga anak nyo dyan na may marunong maghawak ng cellphone at saka may data, pwede po nyo sundan yung mag-subscribe sa YouTube channel namin sa Piripinitive Chicken. Ang Facebook page natin, nandoon pa rin. Ang kanyang shortcut niyan is .cares.pnc. Piripinitive Chicken pa rin. Ang kanyang pangalan. Yan ang website na pwede niyo puntahan. Ang talakayan kasi dyan is more on what they call the commercial scale of production of native chicken. Ang sa ngayon, ang diskusyon natin
is more on the backyard scale of production. No? Para naman makatulong po naman sa ating mga ka-native o di kaya sa mga manlalaga na manok na sa tingin natin ang pinaka-main purpose lang para sa paglalaga na manok is na para lang sa pangkonsumo sa bahay at saka kung may ma-extra na kaunti, yan ang pabenta sa market. So ulit, ito ang inyong kaibigan na Dr. Jaime C. Cabeles Jr. na mabati po sa inyo ng magandang araw at saka keep safe and God bless us all.